Napakaraming regalo nito, Maria. Natitiyak kong diamantang nakapaloob sa asul na sisidlang ito. Orihinal na telang pinya naman ang laman yan. At yung nasa ibabaw, bulto ng seda yan na tiyak na hahangaan ng lahat. Talaga sa akin lahat ng regalong yan, Tia. Ay ha, may bisita ka. Hulaan mo kasi na ako. Kapag hindi mo nahulaan, hindi ko tatanggalin mga kamay ko sa mga mata mo. Ano? Nagulat ka eh. Pero bakit mukhang malungkot na malungkot? Salamat. Bakit ang lamig ng mga kamay mo, Maria? May problema ka ba? Wala po naman. Pagsabi ka ng totoo, Maria. Halika, maupo tayo. Sabihin mo sa akin. Wala po talaga naman. Wala. Pero pinaliligiran ng mga luha mo ang iyong mga mata. Sabihin mo nga, inaaway ka ba ni Limanes? Wag niyo pong sabihin yung pangalan niya, Ninong. Huwag mo akong palungkatin, Iha. Sabihin mo sa akin ang totoo. Sabihin mo sa akin ang totoo. Talaga bang mahal mo ako, Ninong? Mahal kita, Maria. Mahal na mahal. Kung mahal mo talaga ako, Ninong, ipahinto mo yung kasal. Kung yung papakamatay talaga ako. Kung buhay pa si Crisostomo, maaari pa akong lumaban. Pero ngayon pinatay na lang si Crisostomo, ano pang dahilan para mabuhay ako, di ba? Hindi ba kaligayahan mo ang ikasal kay Limanes, Iha? Plano ko na pagkatapos ng kasal, hanapin ko si Crisostomo. Pero ngayon patay na siya, mas gugustuhin ko pang pumasok sa kumbento o magpakamatay na lang kaysa sa magpakasal sa taong hindi ko na mamahal. Mahal mo ba talaga si Crisostomo? Ang buhay at kalangitan ko. Siya lang mamahalin ko at wala nang iba. Patawarin mo ako, Maria. Naging mapilit ako. Inisip ko ang kinabukasan mo. At hindi binigyang pansin kung liligaya ka sa bukas at sa pangapanahon makakasama mo sa iisang bubong ang iyong esposo. Alam ko namang mabuting Ginoo ang iyong kababata. Pero, isa siyang Pilipino. Isa siyang Pilipino na hindi igagalang ng Espanyang bansa. Ngayon nabalitaang namatay na siya. Magmamadre na lang ako. Ayoko na magsuot ng maskara at magpakasal sa hindi ko na mamahal. Kausapin mo si Linares. Sabihin mo magmamadre na lang ako. Huwag niyo na ituloy ang kasal. Parang awa mo na, Ninong. Maria, hindi na magbagay sa iyo ang pagpasok sa kumbento. Marami ka pang hindi nalalaman sa pagiging relihiyoso. Dapat mong malaman na kapag nasa loob ka ng monasteryo, walang makaririnig sa iyo sa pagluha mo, kundi ang mga makakapal na bato. Kapag sa labas naman ng monasteryo, marami kang taong matatakbuhan. Maganda ka, Iha. Bata pa. Makakalimutan mo rin si Crisostomo. Maghihilom din ang sugat dyan sa puso mo kung ipakakasal kita sa nirerekto ko sa iyo. Makinig ka sa payo ko, Iha. Pag papunta ka pa lang, pabalik na ako. Pag mamadre o kamatayan. Matanda na ako, Maria. Hindi na kita mababantayan pag namatay na ako. Humiling ka ng iba. Maria, huwag lang pagmamadre. Umibig ka sa iba, magpakasal ka. Huwag ka lang magmamadre. Pag mamadre o kamatayan. Diyos ko, pinarurusahan niyo ako. Pero lahat tinatanggap ko. Maria, gusto mo ba talaga magmadre? Kung yun ang gusto mo, pumapayag na ako. Salamat po, Ninong. Tia! Huwag ka na umiyak, Maria. Pumayag na ang ninong mo. Tahan na. At nakita ko rin ang ninong mo na pumupunta na ang Sofia. At mukhang binabagabag siya ng napakalaking problema. Puputahan ko po ba siya? Huwag na, Iha. Hayaan mo na lang siya mapag-isa. Mahal na Panginoon, dumating na po ang pinangangambahan ko. Ang kahinaan at malaking kasalanan ko sa tao, simbahan at sa kapurihan ay pinapataw na ninyo sa balikat ng isang makasalanan. Huwag po ninyong idamay sa purusa ang nag-iisa kong anak na dalaga.